Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kinugunitan natin ngayon si San Francisco de Sales, Obispo at Pantas ng Simbahan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan upang mailigtas sa mga hinirang mo, niloob mo ang Obispong si San Francisco ay makipagay sa lahat ng tao. Ipakalob mo ang kanyang pagkauliran sa matiyagan pagmamalasakit sa kapwa, ay laging namin may pamahalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkakaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkakaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel, pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila, at sila namay magiging bayan ko. Hindi nakakailanganing ituro ni numan sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon,
sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkadaog palad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umahon si Jesus sa kaburulan kasamang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguin mangaral at bigyan ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, Tadeo, si Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nakanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Alam po natin gaano mabigat at masakit para sa mga mag-asawa ng infidelity. Dahil through these actions, the covenant is broken. Alam po natin sa buhay ng mag-asawa, siyempre sa kasal, di ba? Nandun yung pag-aalay ng buong sarili sa iyong kabiyak. Ang buong sarili ko ay hindi na sa akin sa iyo. Diba? Buong buhay ko, buong isip ko. At kayo din naman, kabilang side, diba? Buong sarili ko ay sa inyo. It's a total surrendering of oneself to the other. At ganito din ang tipan ng Diyos sa atin. Siguro familiar po tayo sa salitang tipan, lalo na sa lumang tipan at bagong tipan. Pero bakit ganito ang salita, di ba? Isang tipang parang isang agreement. Agreement between two sides, two parts. But the agreement is interchange of material things. Yung agreement natin sa Meralco o sa Maynila, sa tubig, di ba? Sila ay mag-o-offer ng service at tayo magbabayad. Kung hindi tayo sumunod sa agreement, kung hindi na tayo nagbayad, di ba? Hindi na sila nagpo-provide ng service ng electricity o ng tubig o ng anuman, di ba? There is agreement between two parts. But what we change, what we give to each other is material things. A covenant is also kind of agreement. Pero hindi mga material na bagay ang binibigay po natin, kundi ang buong sarili natin. Tipan is the same as covenant. A covenant is to interchange our lives to others. Isang halimbawa ng covenant, yung marriage. Ang buong sarili ko ay sa iyo. Buong sarili mo sa akin. Di ba? Gayon din naman yung adoption. You are our son. You are our child. We are your family. Is life. Yung agreement is temporal. The agreement is temporal. But the covenant is not. Because we are giving our whole lives to others. So that is not temporal. Kaya't masakit para sa mga mag-asawa na naranasan nila yung infidelity. Because I have given my whole life to you. But it didn't mean anything to you. As you pretend to give yourself to me, but your heart or yourself were divided. So it was not real. You're giving yourself totally to me. It was not real. Bakit ganito ang pinapagnilayan po natin? Dahil sa unang pagbasa, narinig mo natin sa sulat sa mga taga-Hebreo, sabi ng Diyos, makikipagtipang ako sa iyo. Ako ang Diyos mo. Ikaw ang aking bayan. I am your God. You are my people. Kaya yung lumang tipan sa Biblia, tinutukoy yung lumang tipang ginagawa ng Diyos sa bayan. I am your God and you are my people. Pero alam po natin, kung familiar po tayo sa lumang tipan, paulit-ulit nasira ng kasalanan, ng infidelity ng mga tao, yung tipan sa Diyos. What is the result of our infidelity? Or what is the result to break the covenant? Death. Because if you have given your own life to the other and you have broken this covenant, what remains to you? Nothing. Because you have given already your life and you haven't fulfilled this covenant. If you have given your life, nothing remains to you.
when you have broken this covenant. Yun ang dahilang sa lumang tipan, nakasala ang tao sa Diyos, nasira itong covenant, itong tipan sa Diyos, paulit-ulit. Kahit na paulit-ulit nakikipagtipan ang Diyos sa mga tao, paulit-ulit nasira itong tipan ng tao, ng kasalanan ng tao. Kaya sa takdang panahon, isinuko ng Diyos ang kanyang anak, si Jesucristo, bilang tunay na Diyos, tunay na tao. At sa pamamagitan niya, nakipagtipang ang Diyos sa atin. At alam ninyo, hindi na nasisira itong tipan, itong bagong tipan, dahil tapat si Jesucristo. Before, yung tipan ay nasira dahil mahina ang tao. Pero itong bagong tipan ay hindi na kailanman nasisira. Hindi na kailangan ng bago dahil si Jesucristo ang faithful. He is faithful. And because His fidelity to His Father, this covenant remains forever. Paano tayo nagdiriwan ng bagong tipan? Sa banal na misa. Tuwing tayo nagsisimba, tayo nagdiriwan ng bagong tipan ng pagkaalay ni Jesucristo ng buong buhay niya para sa kanyang Ama at para sa atin. Tayo'y nagdiriwan ng bagong tipan. And in our union with Jesus, we are united to God. Siguro narinig po natin sa sulat ni San Pablo na tayo'y mga anak ng Diyos, adopted children of God. It means we didn't belong to the divine life of God, but through Jesus, we are invited to participate in this divine life through our baptism, and we remain children forever. This is example of this covenant. But also, narinig po natin sa mga ebanghelyo na si Jesus ang bridegroom, ang lalaking ikinasal, at ang simbahan parang babae. That is why in the letter of St. Paul, he wrote, "Husbands, love your wife as Jesus loved the church. Wives, surrender, submit yourselves to your husbands as the church in trust submits herself to God." Can you see? The image that the Word of God is using is marriage. As the marriage is a covenant, our relationship with God is a covenant. So mga kapatid, ano ibig sabihin ito para sa atin? Kung tayo ay mga anak ng Diyos, at kung tayo ay tumanggap ng tipan, ng bagong tipan sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi na tayo ay sumusunod sa iba't ibang mga relihiyon o iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Siguro, maraming beses nakita po natin sa bahay ng mga Katoliko ng imahen ni Buddha, pampaswerte daw. Diba? O nakikita din natin yung mga imahen, lalo na sa Chinese New Year, yung mga imahen ng mga Chinese o mga imahen ng mga ng Hindus, di ba? Mga idols. Para sa mga Pilipino, minsan, pampaswerte ito. Kailangan mo talaga yung pampaswerte? Parang isipin mo, yung asawa mo, ay sabi niya, minamahal ka niya. Pero, kailangan siyempre para nakaka-relax siya, nagchat-chat siya sa ibang kaibigan tuwing gabi. Isang kaibigan na babae. Para maayos. You see, have you surrendered yourself totally to your wife or to your husband, but you still chatting someone?
It's the same. Are we Christian? Are we Catholics? But we accept to mix in our lives, in our houses, images from other religion? Pampaswerte? Kailangan talaga ng Pilipino ang pampaswerte kung talaga tumanggap po tayo ng tipan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya humingi po tayo sa Panginoon Diyos ng pagpapatawad. Sa maraming pagkakataon, tumanggap po tayo ng mga ideas, ng mga superstition, ng mga beliefs ng ibang mga relihiyon, iba't ibang kultura, bilang Kristiyanong Katoliko, bilang anak ng Diyos. At humingi po tayo sa Panginoon Diyos na lumalim ang ating tiwala sa Kanya para makita natin, hindi na natin kailangan ang mga ganito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalutan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa ginaganap namin pagkakain nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga't marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Gayon si San Francisco ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong ulirang at pagiging maasahan sa panunungkulang. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inikahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusan loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinahati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman noon matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyon minarapat na tumayo sa harap mo para maklingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsusalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklok sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ani Gilbert ng aming obispo, anang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon ding ang lahat ng mga pumanaw, kaawad mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at paghintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, anang kanyang kabiyag na puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nang kalugot-lugot sa iyo. May pagdiwa na namin ang pagpupuri sa kinarangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihilin namin kami diyadya sa lahag na masama pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyong. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manamin mapagmahal, ipakalob mong ang tinanggap namin banal na pakikinabang ay magtaguyod sa amin pagtulat sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang amin makamtan ang kaluluhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong tulong at suporta. Dahil sa inyong kooperasyon, matagumpay nating naitayo ang mga bagong comfort rooms. Ang disenyo ng mga ito ay sinagawa para sa inyong kapakanan at kaginhawahan.
Minarapat din po nating lagyan ng mga ito ng turnstile gates para sa kaayusan ng pagpasok dito. At ang maliit na halagang donasyon na 10 piso ay para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga ito at makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana. Maraming salamat muli at patuloy po tayong magtulungan para sa ikabubuti ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahalan sa amin. Upang ng lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais pong magalay ng rosas, available po ang rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ngayon po ay isasagawa natin ang panalangin pang-umaga.
Mangyari pong panatilihin ang katahimikan sa loob ng ating simbahan. Isasagawa na po natin ngayon ang panalangin pang-umaga. Ngayon po ay Biyernes, ikalawang linggo, ika-24 ng Enero. Pinagdiriwang po namin sa San Francisco de Sales, Obispo at Pantas ng Simbahan. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon na sa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, Siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Nasa Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng mga bansa at nagbigay ng buhay, lahat ng kabutihan, Ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo, sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami na iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong maawain. Talus naming kulang pa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat nang walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sa angkan lamang. Ang mapagpakumbaba at pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwan, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan,
at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galakong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka na nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mapagpakumbabat pusong tapat, Panginoon ay di mo pababayaan. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo mga gawang ito sa panahong ito, at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadamo mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Teman, at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan, at nagsikisikip sa sanlibutan ang papuri sa Kanya. Darating siyang singliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan, at ang haring pinahiran mo ng langis. Dumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan, ano pat tumaas ang malalakas na alon. Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig, nangatal ang labi ko. Nanghina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa kong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pangungumunga ng uliboy mabalang at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas, tumatakbo akong simbilis ng usa, at iniingat ang ligtas kahit sa kabundukan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y nakakamit. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwad. Singkapal ng damit, tupa yung yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupay lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato,
Lumalagpak na ang lamig di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang lahabalita at pabilin, ang tungtunit mga aral inibigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeseyo. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil, ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanunumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan, ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo po ang lahat ay tumayo. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David sa kaniyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kaniyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Sambahin natin si Kristo na nag-alay ng kanyang sarili sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang linisin muli tayo sa mga gawang idinulot ng kamatayan. Purihin natin siya at taimtim na tawagan. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon.
Sa iyong kagandahang loob, natanggap namin ang simula nitong bagong araw. Ipagkaloob mo rin sa amin ang simula ng isang bagong buhay. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay at ngayon nagtataguyod para sa pag-unlad nila. Makilala nawa namin ang iyong mga gawa sa sangnilikha. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong sariling dugo, pinagtibay mo ang bago at walang hanggang tipan. Maging matapat nawa kami sa pakikipagtipang yaon sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dugo at tubig ang dumaloy sa iyong tagiliran nung ikay nasa krus. Ang nakaliligtas na agos nawang ito ang pumawi sa aming mga kasalanan at magbigay galak sa lungsod ng Diyos. Nasa iyong kalooban ng aming kapayapaan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nasa iyong kalooban ng aming kapayapaan, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamala sa paglilingkod sa aming mga kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating pang-umagang panalangin. Ang susunod pong misa'y sa ganap na 8 ng umaga.